sa babanggit ko kanina. Ito naman yung mga other therapy na ginagawa nila sa loob ng kulungan. Okay? So, individual psychotherapy. So, pag individual psychotherapy, this is a method of bringing about change in a person by exploring his or her feelings, attitude, thinking, and behavior. So, people generally seek this kind of therapy based on their desire. So, ang mga therapist, ang ginagawa lang niyan, natanong ako to sa kapatid ko, sa psychology. Sabi ko, ano ang kalimitang ginagawa ng therapist? Sabi niya, kapag daw sila ay nakakatago ng mga PDLs, hinahayaan nila ito na magkwento. No? Hayaan mo lang sila magkwento ng mga nararamdaman nila. Huwag mo silang tanungin yung mga major questions na meron ka. Yung mga bakit ka nakulong, no? Huwag daw ganun ang tanong, no? So, mahal ka pa ba ng pamilya mo? Hindi ganun ang mga tanong sa ating mga PDLs. So, it may affect their feelings. Kaya, ang mga questions mo ay iniisip dapat mo na bago itanong. So, this kind of therapy or individual psychotherapy is to understand themselves and their behavior and to make personal changes to those PDLs na yung nakakausap. Also, to improve interpersonal relationship to other people sa kanilang nakakasama sa loob ng jails or dormitories, and to get relief from emotional pain or unhappiness. Dahil yung mga PDLs na yan ay nakakaranas ng lungkot dahil nga sila ay makukulong ng ilang taon. So, kaya nakakaroon ng mga individual psychotherapy dahil tumataho lang ang aso, publiko, no? Tumatago lang aso ni Pablito, baka kapatid ka na. Diba? Pablito. Ikaw, tumabol ka na dyan. Hoy, Pablito. Ano, hindi mo ito third. Ma'am. Ano? Tumatahol-tahol ka na dyan. Naging kaso ka na ba? Okay? Sorry, ma'am, sorry. Individual psychotherapy ulit, inuulit ko sa inyo ha. Ito ay uri ng psychotherapy na kung saan tinutulungan ng isang PDL na mababago ang kanilang mga sarili or ma-improve ang kanilang interpersonal relationship sa kapwa din nila PDL. Hindi ibig sabihin nito na kapag tinuruan na sila ng kung paano makipag-usap at makisalamuha sa other PDLs, ito ay kanila nang gagawing girlfriend sa loob ng kulungan. Hindi ganun ha. So, you are improving your interpersonal. Tumatawal na mag-aalas 12 na kasi ganun. So, group psychotherapy naman. So, it is a number of person who gather in a face-to-face setting to accomplish tasks that requires cooperation, collaboration, or working together. Group content refers to what is said in the context of a group, including educational material, feelings, emotions, discussion of the project to be completed. So, kala nyo ba walang ginagawa sa loob ng kulungan? Meron pa rin, no? Meron pa rin silang mga goals every day, each day, day-to-day functions. So, meron mga psychotherapists na papasok dyan or nagkakandak sila ng bukod sa group counseling, group psychotherapy meron dito. No? Nag-sharing sila ng kanilang mga feelings in terms of including pa rin dito yung mga educational material na kinakailangan nila. No? And then, stages of group development. Ano ba mga stages of the group development? Una daw is what we call the beginning initial stage, working stage, final stage, or the termination. So let's start for the beginning and initial stage. So beginning and initial stage is in which yung member, so group psychotherapy ko yung member, i-introduce niya kanyang sarili at lahat sila ay mag-introduce. So member introduce themselves. Each PDLs
sa loob ng grupo na yun, group psychotherapy na yun, ay magpapakilala. Hindi pwede ako po, si alias Bato. Hindi ganun. Kailangan mo kung ano ang iyong pangalan, ano ang purpose mo, purpose ng inyong grupo, i-discuss mo, and then ano ba ang rules and expectation mo na nakikita. Bye ma'am, ingat! So, working stage. Members begin to focus on the purpose, task, the developed group need to accomplish. So, ano ba ang mga kailangan gawin ng inyong grupo in terms of that psychotherapy na inyong kinakanta? So, tayo, kapag tayo ay nagkakaroon ng groupings, di ba? Meron tayong pinipili na leader. So, si leader ang nagpapaliwanag ng inyong gagawin. Ano ang inyong task? Ano ang task ng kanyang mga members? Ganun din sa loob ng kulungan, no? Meron tayong mga working stage in which nagkakaroon ng mga task ang bawat PDLs at meron lang silang head doon. Cohesiveness must be developed for the members to feel free to share opinions, positive or negative man yung mga opinions na yan. So, cohesiveness is evidence and members value one another's contribution to the group. Members take themselves as we. So, lagi nilang iniisip na sila ay magkakasama. We, lagi sasabi niyo, we, family. Totoo yun, we, family, sila-sila na magkakapamilya sa loob or sila-sila na magkakagrupo sa loob ng tulungan ay magtutulungan for those responsibilities and sharings na kanilang ginagawa. So, for the final stage, focuses on the group accomplishment and growth of each members. So, malalaman doon kung yung bang isa sa mga miyembro doon sa psychotherapy, group psychotherapy na kanilang ginagawa ay nag-i-improve ba, no? Meron bang moral growth na nababago doon sa member niyo? So, kapag gano'n na nangyari at walang accomplishment, mababago ang kanilang mga klase kung paano nila ini-improve ang moral growth ng kapwa nila PDLs. Baka mali pala yung way nila, no? Mali pala yung solution na yun, na gano'n ang gawin para ma-improve ang group ng PDL. So, group leadership, designated to lead a group, formal or informal man yan, focuses on the group process and group content. And then sa task, giving feedback, kakaroon ng mga feedback, suggestions, encourage participation for all members, eliciting responses from those quiet members. So, kailangan matuto kayo na i-boost ang inyong mga self-confidence, no? Hindi lang i-boost ang isang self-confidence ng PDL sa kanilang mga nagagawang krimen, no? Kasi yung mga yan nabuboost lang ang self-confidence kapag gumagawa na ng criminal act. So, ang ginagawa dyan sa mga quiet members, ini-encourage pa rin sila na makipag-participate from that group psychotherapy na kanilang ginagawa. So, ito yung mga therapeutic results ng group therapy na inyong ginawa. Maaaring yan ay makag-gain o makatanggap ng mga new information, learnings, inspiration, or hope. Ano? Hope, pag-asa na sila ay makakalaya pa once na sila ay lagi umaattend ng mga group therapies or group psychotherapies sa kanilang kinakanda. So, maganda ang group psychotherapies na to. Kasi yung mga PDLs na nakakaranas ng kalungkutan, ay ito ang maaaring maging daan para maliban nila yung mga ganong klase ng pag-iisip na meron sila. And then natututo sila kung paano makipag-interact with other PDLs. And then the acceptance and belonging. Kasi, di ba, kapag pumasok ka sa, kahit kayo, yung bilang isang normal na visitor ka sa loob ng isang kulungan, no? You have the feeling of acceptance, no? Kailangan kung paano mo
paano nila ituring ang isa't isa, dapat ganun mo rin sila ituring. Hindi porket sila ay nakaranas na ng pagkakakulong, kala mo na kung sino ka once na ikaw ay dumalaw sa loob ng kulungan. And gaining insight into one's problems and behaviors and how they affect others, giving of oneself for the benefit of others. So, gaining insights kasi merong mga PDLs, no, na tatanungin mo, kunyari, ikaw ay isang PDL din, tatanungin mo yung kapwa PDL mo, bakit ka ba nagkakaganyan? Ano bang problema mo? So, maaaring ikaw ay makapagbigay ng iyong suggestions and opinions for the other PDLs. So, yan ang kagandahan ng group psychotherapy na ginagawa sa loob ng kulungan. So, these are the types of psychotherapy groups. The first one is what we call the family therapy. So, family therapy focus on understanding the families. Your family. Saan ba nanggaling ang iyong pamilya? Mobilizing family function resources or strengthening family problem-solving behavior. So, yan, tinuturuan kayo ng mga psychotherapists kung paano kayo haharap or makakaranas man kayo ng mga problema. Once na kayo ay makalaya to your family, alam mo na kung paano ang iyong gagawin, no? Hindi ka nahahanap pa ng ibang bagay na maaaring makatugon sa problema ng inyong pamilya. Family education. Sa family education, it includes the discussion on the clinical context of mental illness and teaches how family, the knowledge and skill how to cope effectively and use the family with their family members suffering from schizophrenia, bipolar disorders, clinical depression, panic disorders, and obsessive disorder. Educational group. So it is one of the kind of psychotherapy group. Educational group provide information to members on a specific issue. So maaaring meron pang alam in terms of stress management or mga medication management. So ito ay isa sa mga ginagawa ng psychotherapists sa PDLs. Support group. So support group are organized to help members to share common problem to cope with it. So, merong mga PDLs nakakaranas ng cancer, stroke, victims, may mga persons with AIDS, mga family members na may mga sakit, nagko-commit ng suicide, no? So, kaya tayo merong mga group psychotherapy para malaman natin kung ano ba ang mga pangangailangan ng isang PDL in terms of support group. Baka yan ay nangangailangan na ng health service, nahihiya lang magsabi sa mga jail officers na nahihirapan huminga, o kaya naman naninigas na pala sa katawan sa loob ng kulungan. So, stroke. And then, self-help groups. Members share common experience, locally, nationally, organized. So, the rules of this, confidentiality is observed and information must not be divulged. So, locally, nationally, meron diyang mga parents without partners, mga gamblers. So, kapag self-help groups, kalimitan one-on-one sila ni psychotherapists kasi confidential yung mga information or yung mga stories na meron siya. No? And then, yung mga complementary and alternative therapies for the PDLs. Complementary medicines include dyan yung mga therapies used in conventional medicine practices. And then, alternative medicines include naman dito yung use ng mga conventional treatment. So, kapag integrative medicine, combination of conventional and complementary alternative medicine or CAM. So, ano ba yung mga medical systems na yan or alternative medicines? So, yan ay mga nagtitake ng mga vitamins sa free medicine para sa mga PDLs. No? So, in terms of alternative medical system, kung yan ay hindi nakakaranas man
ng sakit. So, pwede silang mag-undergo ng mga nutritional therapy. So, itong mga alternative medical systems na to, kung mapapansin ninyo, ito ay ino-offer lang, hindi dito sa Pilipinas. Kasi wala pa ako nakikita na nag-undergo ng mga to. Merong mga yoga or tai chi na ginagawa, meditation, dun sa mga PDLs na nakakaranas ng behavior or mental problems. No? Yung mga nilalamon na ng kalungkutan. Kaya sila nag-yoga or nag-meditate. No? And then, mind-body intervention. So, paano yung mga mind-body intervention? So, it includes the prayer or mental healing, creativity therapy using art, music, and dance. So, kalimitan sa mga PDLs ay nailalabas nila ang kanilang nararamdaman through paintings. No? Kaya kung napapansin ninyo, ang dami na ang mga painters sa loob ng ulungan. Saan yung binibid? Meron dong canvas ba tawag doon, yung color white. Tapos doon lang sila nagpiprint. Doon nila na ilalabas ang kanilang nararamdaman bilang isang PDLs. So that is a kind of mind-body intervention in which nare-release nila through arts yung feelings nila. No? And then, music. So, and then dance. Meron din doon gumagawa ng mga pasumba. Ay, sa may Palawan ata yun, na meron silang dance group. Sumasayaw sila. Dati, sikat na sikat. And ewan ko until now kung nagaganon pa rin sila. Parang wala na ata yung gumagawa sila ng mga dance group. No? So, that is a kind of mind-body intervention para sa ating mga PDLs. And then, biological-based therapy. So, pag biological-based therapies, ito naman ay klase ng therapy na kung saan pinag-take sila ng mga herbs, mga herbal, no? Mga herbal, mga medicines, foods, vitamins, supplement. So, yan ang mga biological-based therapy na meron lang mga PDLs na applicable for this kind of therapy, no? Manipulative and body-based therapies. Kapag sinabi natin body-based therapies, ito yung mga may massage, chiropractic. So, bakit kaya nagkakaroon ng ganito? Kasi yung iba na hindi na kinakaya ang kalungkutan, ito ang nagiging dahilan kung bakit sila ay stress. Tandaan ha, ang stress ay isa sa mga nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay nai-stroke. So marami na akong ganyan nakakilala na nangyayari habang natutulog nila naninigas yung kalahating part ng katawan. So stress ang mga yan. Energy therapies, there are two types of energy therapies, the biofield and bioelectrical based therapy. And then, open groups and then closed groups. So, open groups are ongoing and run immediately, allowing members to join or leave the group as they need to. Kapag open group, kung ayaw mo dun sa grupo, then pwede kang sumama dun sa open group ng therapies. Pero kapag closed group, that is a structure to keep the same members in the group for specified number of sessions. So maraming sessions once na ang mga PDL ay nagkakandak ng group psychotherapy. So meron tayong mga other types ng psychotherapies. Yung psychoanalysis, ito tinuro lang rin sa akin ng kapatid ko na isang psychologist, no? So sabi niya, ang klase daw ng psychoanalysis ay kung saan yung mga unconscious mind ng isang tao ay, sabi niya, ang isang unconscious mind ng isang tao, hayaan siya na sabihin niya yung mga feelings na kanyang nararamdaman. At hintayin mo siya na matapos from that story na meron siya kakawakisalo. Kung umiyak siya, hayaan mo lang siya. That is one of the kind of psychoanalysis. So yun, tsaka ka magsasalita kapag tapos na siyang magkwento sa partner. And then patient government improves moral and strengthen confidence, cooperation between patients and administration. Pag patient government ng psychotherapist kasi kalimitan, gaya nung kina Mikey Murada, no? Meron kasing mga
konsihal sa papasok dyan sa loob ng PDS, dadalawin kayo. That is a kind of patient government therapy. No? Tatanungin kayo, no? Hindi sa word na papaasahin kayo. Pero tinatanong kayo kung ano ba ang update sa inyong kaso. No? So, kalimitan, sabi nung mga PDLs na nakausap namin noon, ang klase daw ng patient government therapist, pinapaasa lang daw sila na ganito, magbibigay ng ganyan, ang program, no? Pero hindi naman. Pero, based din naman po sa mga other PDLs, no? Na-update pa rin naman ang kanilang mga kaso. And then, ward patient staff. So, pag sinabing ward patient staff, that is provides opportunity for patients to talk and learn about their situation in the hospital. So, meron kasi mga PDLs na nasa, hindi naman totally hospital, pero meron isang room na para sa mga PDLs na may sakit. Occupational therapy. So, occupational therapy, that is painting, basketry, sewing, carpentry, sketching, weaving, needlework, ceramic, toy making, so flower making. And then recreational therapy, so alam niyo na kung ano yung mga recreational therapy. Nagkakaroon ng mga indoor games, dancing, programs, readings. So these activities is for the PDLs to feel relaxed and to feel refreshed. No? They are this kind of therapy is to feel relaxed and feel refreshed ang mga PDLs. No? Para may pag-refresh sila, iba din. May pag-refresh ang ating mga PDLs. Music therapy. So music is an emotional stabilizer, a means of enriching people's lives. Adult patients may demonstrate childish behavior. Children's dances and singing games must be avoided. So, meron kasi mga adolescents o yung mga matatanda na nag-iisip bata, no? So, ito, lalo na yung mga nakakaranas ng Alzheimer's na PDLs, once na yan ay nakaranas ng Alzheimer's, ang isa sa mga magandang way paano sila mapakalma ay magpatugtog ng mga solemn music or yung mga music na for example, yung theme song nila ng asawa nila, no? So that is one of the kind of therapy for those patients or for those PDLs na meron o nakakaranas ng Alzheimer's. Okay? Bibliotherapy. Okay, bibliotherapy is a printed words in which nakasulat doon ang mga words of the God. No? So, nakasulat dyan ang mga words of the God. Bibliotherapy is a scientific manipulation of the environment aimed at introducing changes in the personality of the patient. So, bibliotherapy ay tinuturuan ang mga PDLs natin na once na sila ay lumabas or nakipag-communicate to other person in our environment, ay ready na sila. Nag-change na ang kanilang mga personalities as patient. Okay? And, so, elements to manage environments. Ano ba yun? Safety, structure, norms, limit, setting, and balance. And then, the innovative psychological therapies. Behavioral therapy, determines stimulus for current behavior. So, para mabago ang behavior ng isang tao at ma-remove ang mga stimulus, the bad stimulus na meron sila. So, one of the therapies na kailangan is psychological. So, bukod sa psychotherapy, meron tayong psychological therapy. And then, client-centered therapy, gestalt therapy, rational emotive therapy in which help the person achieve a more realistic belief system and to know that he ability to cope with events. So, transactional analysis, person analyzes transactions with other and have a positive feeling about
anxiety and others. So, yan yung mga therapies, no? Basa-basahin ninyo, no? Dahil magkakaroon tayo ng activity about dito sa mga therapies na to na ino-offer sa loob ng kulungan. So, malay mo, pag tinawag kita, give at least 3 kinds of therapies inside the jail. So, at least 3. So, dapat may sasagot ka at least 3. No? So, those are the therapies in terms of psychological therapy na ino-offer sa loob ng ating jails. So, this therapy, somatic therapy naman po, is makes the patient more accessible in psychotherapy. Somatic therapy ay isang paraan na kung saan ang isang pasyente o ang isang PDL ay laging accessible or laging alam makipag-participate sa mga psychotherapy. And then psychosurgery, assessment, purpose, construct a clear picture of client emotional. So, ano yung mga factors na influences those assessment of therapy? So, yung mga patient's participation feedback, client's status, client's health status, client ability to understand, and there's attitude and approach. Kasi meron tayong mga psychotherapists and psychologists na pangit ang approach nila sa mga PDL, kesyo marurungi, no? Meron mga ganun tao. Kaya once na kayo ay pumasok sa loob ng kulungan, dapat kayo ay hindi maarte. No? Yung amoy nila, amoy mo naman talaga yung dormitory. So, dapat ay lagi yung ayusin ang approach and attitudes to those PDLs na inyong nakakaharap. So, this is the common components ng general appearance, no, ng isang PDL. Kaya kung sinilis ko sa inyo yung mga approach na kailangan, meron kayo kasi may mga PDL tayo na in terms of hygiene, yung iba dyan, hindi naman nakakaligo araw-araw. So, in terms of hygiene, grooming, hindi lamang ginagawa sa mga aso. Grooming, yung mga nagpapagupit dyan, PDS, appropriate dress, general appearance, no? Appropriate dress, a posture, activity, guide. Ibig sabihin ng guide, ibig sabihin ay yung iyong walking or posture ng iyong mga paano. Kasi nakatingin din, check din yan sa'yo. Activity, eye contact, may mga PDLs dyan na rin, gumagamit pa sa loob ng kulungan na hindi tayo na makipag-usap sa'yo through eye to eye. Use of cosmetics, facial expressions, unusual movement of mannerism. Kapag ikaw ay check niyo bilang isang psychotherapist yung mga mannerism na lagi nilang ginagawa. Yung mga paggamit ng mga special expressions na meron sila. And also guys, kung mapapansin niyo, no, meron ako nakita, Batangas City Jail ata yun, na humihingi sila. Hindi naman totally humihingi. Pinasulat sila sa isang maliit na papel. Susulat nila doon kung ano yung kanilang mga pangangailangan. So, isa sa mga nabasa ko doon yung mga personal hygiene na kanilang pangangailangan. Bukod pa dyan, sabi nila, kahit isang, kahit isang, isang balot ng gatas para sa kanilang umagahan, kahit daw isang ham, yun lang ang kanilang pangangailangan. At kung nakapag-isip-isip na ako ng about sa inyong project sa therapeutic sana, no? Kaso hindi na kaya. Kung nakapag-isip-isip sana ako ng matagal about sa inyong project, isa sana sa gusto kong ipa-project sa inyo ay yung mga tips natin sa ating mga PDLs dito sa yung mga nakakulong dito sa Maygasma, no? Dito sa likod ng City Hall, na sana regalo lang or bigay natin dun sa police station about para dun sa pangangailangan din ng other PDLs. Ganun sana. Kaso nga lang, wala na tayong oras for that.
Alam ko naman na marami rin kayong gastusin. No? Maganda sana bago mag-Pasko. Para meron tayong na-share na blessings sa mga PDLs natin. So, yun ang coverage ng Module 11 and Module number 12 natin for therapeutic modality.